Muli, sabihin natin sa katabi natin na kamusta ka na. Ayan, kamusta ka na. Ayan. Ano sagot? Ano sagot? Maraming problema. Pero yun. Okay, so bago po tayo magsimula ay pwede po ba tayo ay manalangin. May babasahin muna po ako sa inyo ang awit 122. So, hello, nandiyan po ba kayo? Okay. 122. Ayan, awit. So, awit 122. Ayan, verse 6. Okay, ayan. Medyo, awit 22, verse 6. Ang kapayapaan itong Jerusalem ay sikapin kay Yahweh ay dalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpapalain. Mga kapatid, ito po ay utos at ito po ay ginagawa ngayon ng Christian community. Kasi marami po ay hindi matin ng prayer meeting. Pinaliliwanag ko po ito sa inyo. Ngayon po ay napakahalaga na manalangin tayo. Ang nangyayari po sa Israel ay badya nakatotohanan ng nakasulat sa Biblia sa kasaysayan ng mundo at ng tao at ng tungkol sa Diyos, sa paglikha ng Diyos, lahat ng iyan ay lulundo at matatapos sa kasaysayan na mangyayari sa Israel. At ano ba ang ating hinihintay ngayon mga kapatid? Ito po ay may kaganapan na. Dahil nagaganap na pero hindi sa panahon natin. Iba ang panahon ng Diyos, iba ang panahon natin. Pero ang mahalaga ngayon maghanda tayo. Pero mga kapatid, ang magagawa lang po natin na ngayon bilang mga anak ng Diyos ay manalangin. Kaya nga sabi, idalangin natin ang kapayapaan ng Israel. Bakit? Bakit nalaman ko doon? Mga kapatid, utos ito ng Diyos. At ang sino mang nagmamahal sa Panginoong Hesus, tandaan natin ang Panginoong Hesus ay galing sa mga Hudyo. Ang nagmamahal sa Israel, ang nanalangin sa Israel ay pagkapalain. Hindi naman po yung pagkapalang bibigyan ka ng pera, bibigyan ka ng ano. Hindi lang po ang pagkapala ng Diyos. Pagpapala po ang naisip natin lagi puro pera. Hindi na o kaya material na bagay. Hindi po. Hindi lang yon. Maraming bagay. Kasi po ang inaasahan natin ay ang pagliligtas ng Diyos sa ating kaluluwa. Kapag tayo po ay kinuha ng Diyos. Dahil lahat tayo lilipat sa kabilang buhay. Kung naniniwala po kayong may kabilang buhay, ito po talaga ang katotohanan. Ngayon, kung wala na po, ay magpakasaya na lang tayo. Kahit hindi tayo umatin ngayon, okay lang. Kahit hindi ka magbasa ng Bible, okay lang. Gawin mo na lahat ang masaya sa iyo. Kasi kung wala palang kabilang buhay. Kaya po, ang kapayapaan nitong Jerusalem ay sikapin kay Yahweh, ito idalangin. 2 patay po na bihag ang muli natagpuan at merong uling natagpuan. So, actually, ay yung may bihag po silang 200 plus. At ang ngayon po, kung sinusundan po niya nangyayari, ay yung pong sentro na malaking ospital nila sa Gaza, ay possible po na doon sa ilalim ng tunnel. At maraming tunnel na ginawa ang Hamas at doon sila ay maraming ginagawa. Ang labanan po ngayon ay hindi po sa tao, hindi giyera to ng tao o ng bansa. Ang labanan po ngayon ay sa mabuti at masama. Kaya nga ang buong mundo ngayon ay nahahati. May pumapanig sa Palestino, pero hindi Palestino ang kalaban po ng Israel. Napapasama po ang Israel. Kung isipin po nyo, ilang taon po, 30 years na o 20 years na halos araw-araw pinauulanan ng missile ang Israel. Gusto po nila ay mabura sa mundo ang Israel. Kaya kung titignan po niyo mga kapatid, buksan po natin ang ating kaisipan. Hindi po tayo nabubuhay ngayon dahil para lang sa Pilipinas, para sa sarili natin, para sa ating pamilya. Nabubuhay tayo ngayon para sa Panginoon. At kung ano man ang utos niya, ito pitatanggapin natin, ay susundin natin, tatanggap tayo ng pagpapala. At ang pagpapala ngayon, ang una ay yung pagkaunawa at hindi magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Kasi darating po ang panahon, kung mayroong nahahati po ang mundo ngayon sa paglaban sa mabuti at masama. Alin ba ang mabuti at masama? Kaya nga po kung ano po yung nagagawa natin ngayon at nasa atin ngayon, ano po inisip natin ngayon, siguro po yung po ang babasihan po natin, mababase po natin yan kung tayo po ay nababasa ng Bible. Tama ba ito? Nakakalugod pa ito sa Panginoon, lahat ang ginagawa natin. Kaya mga kapatid, pwede ba tayo tumayo? Tumayo po tayong lahat.
Bago po tayo magsimula, gusto ko po, lagi ko tayo sinasabi, at yun po ang ginagawa ko. Halos araw-araw, pinapanalangin ko ang kapayapaan ng Israel. Hindi ko po alam kung anong po mangyayari. Kasi nga po ay hirap po ngayon kasi ang goal po ng Israel ay maputol na po ang kasamaan ng Hamas. At nandiyan na po ang Hezbollah, ang Lebanon, kabi-kabila po sa kanila. Ay napakahirap po kung kayo po ay naging Israelita. Ngayon po wala. Hirap po mabuhay sila na sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, for 30 years na sila po ay pinapaulanan ng missile, hindi po sila magiba. Hindi sila matalo. Yan po ang tingnan natin. Bilang Kristiyano, makita nyo ang kamay ng Diyos ay nasa Israel. Hindi pa sila born again. Hindi pa sila kumikilala kay Jesus Christ. Dahil nangakulang sila. Nangakulang ang Diyos sa Israel. Itinangi ang Israel sa Old Testament at hindi po yun nabago. Ito po ang katotohanan tingnan natin. Ang Diyos ng Israel ay Diyos din natin. Siya ay hindi nagbabago magpakailanman. Amen. Kung pinangako niya ang pagkapalain ka niya forever, maliban na lang kung lalayo ka sa Kanya at di ka susunod. Ito po ay pagsunod, ipanalangin natin ang Israel, ang kanyang kapayapaan, proteksyon ng Panginoon. Ipanalangin din natin ang mga Palestino, panalangin din natin ang mga Lebanese, ang mga Arab countries sa kapaligid. Maputol na ang kasamaan sa Israel, sa Middle East at sa buong mundo. Buong mundo po. Nahahati ang mundo, ang mga tao. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Patuloy pinupuri ka po namin at pinasalamatan. Panginoon, salamat sa katotohanan na binigay mo sa amin. Lord, binigay mo sa amin ang iyong salita. Nakatotohanan, Panginoon, sa simula pa lamang, ang bayang iyong pinili, ang Israel. Binigyan mo sila ng masaganang pagkapala at pinatubuyan po sila, Panginoon, sa kasaysayan ng mundo, Diyos, at ng tao. Panginoon, ito po ay nananatili hanggang sa ngayon. Kaya, O Diyos, naniniwala po kami na sa pamagitan namin, Panginoon Jesus, totoo po ang Diyos. Totoo po ang Diyos ng Israel. At ito po ay lubos naming nadama ngayon dahil sa kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo. Bagamat ang Israel ay hindi pa kumikilala sa iyo, Lord, utos mo sa amin na kumikilala sa iyo, Diyos, ipanalangin, Panginoon ng Israel. Pinapanalangin namin ang kapayapaan sa iyong bayang Israel, lalo sa panahong ito. Pagpatagumpayin po sila laban sa masama. At dalayan po namin yung mga bihag na nagdala po ng mga Hamas. Lord, ingatan mo sila. At dalayan po namin, Lord, patuloy po, ikaw po ang magbalik sa kanilang mga tahanan. At kung ano po ang iyong kalooban, Lord, dalayan po namin, ito po ang mapaghari. Hipuin mo po, Lord, ang Israel, na sila po ay bigyan mo ng proteksyon sa lahat ng gawa ng kaaway, maging sa gawi ng Lebanon, O God, doon ng Hezbollah. Maging ang Iran, Panginoon, na sumusumpa na gusto nilang burahin, katulad ni Hitler, noong panahon ng Nazi, O God. Gusto nilang burahin sa mundo ang Israel, O God, ang iyong bayan. Pero Lord, dahil sa iyong pangako, nanatili ang lahat ng bagay. Kaya naniniwala po kami rin po ngayon na kumikilala sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus, mananatili sa amin, magpakilanman ang iyong mga pangako. Maraming salamat, Ama, sa katotohanan ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Maupo na po tayo. Okay. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay makita natin sa ikalawang Korinto. Ayan po. Okay, ay Ikalawang Korinto chapter 3 verse 17. So isang verse lang po pero ang tutuunan natin, pero ang gagamitin po natin yung mga katabing dalata. Pero ito po muna ang ating basahin. Ikalawang Korinto chapter 3 verse 17. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Ulitin ko po. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Muli po tayo yumuko at tayo manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa iyong mga salita.
At dalangin po namin, Ama, na buksan mo po ang bautis sa amin. Kami po ay iyong pagpalain, kami po ay iyong gabayan. Buksan mo po ang aming mga puso at kaisipan, ang aming matang espiritual, ang aming tengang espiritual, O God. Maunawaan ka namin, makita ka namin, O God. At dalangin ko po, Ama, ang lahat ng aming natutuhan at narinig, hindi lang po ito ay malagay sa aming isip, kundi iukot mo ito sa aming mga puso, at ito ay maging bahagi ng aming buhay. Maraming salamat, Ama, at patuloy po. Inaangkin po namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Actually, ito po ay pinagmatang kong liberty. Sabihin nga po natin, liberty. Ayan po. Nung panahon po namin, nang kami po ay bata pa, yung liberty po ay gatas, di ba? Liberty. Yun ang pinadede ng mga bata nung araw. Ayan, hindi nyo alam yun. Tapos na naging class, nagkaroon ng carnation, di ba? Ayan. Pero mga kapatid, itong liberty pinag-usapan natin dito, kalayaan, o freedom. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka ba? Ayan. Ano sabi? Pwede naman, di man ako nakakulong eh. Ang malaya, alam natin kasi pag hindi tayo nakakulong, wala tayo sa rehas ng kulungan, tayo malaya. So literally, yun ang alam natin. Pero kung minsan, hindi po natin alam, spiritually, sa ating pagkatao, nakakulong pala tayo. Hindi natin nakikita. Pero mga kapatid, spiritual ang pinag-usapan pagdating sa Biblia. Pagdating sa Biblia kasi, hindi man ito yung mga literal na bagay. Madalas po dyan, mga symbolical, mga, yung mga tinuturo sa Biblia, hindi po ito para sa mga material na bagay dito sa mundong ito. Bagamat ginagamit ng Diyos sa illustration ang mga bagay sa mundong ito para lubos natin itong maunawaan. Ganyan po ang layo ng Diyos. Matuto tayo sa magaan na pamamaraan. Hindi po sa mataas na karunungan. Kasi binabaliwala ng Diyos ang karunungan ng mundong ito upang siya ay makilala. Hindi ba nyo natandaan yun at sinasabi ng Bible? Kaya napaganda po. Ito pong pag-aaralan natin ngayon, yung liberty. Pag sinabing liberty, ito ay freedom, yung kalayaan. So, tandaan po natin, sa Bible po, sinabi na tayong mga tao ay alipin ng kasalanan. Opo, lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. So, sabi nga po, ay una, ayan, okay. Alisin ko lang po yung hangin. Okay. So, una po sa Roman chapter 3 verse 10. So, alam natin to sa mga nagtuturo ng Biblia sa mga leader. Napakahalaga po yung mga pamilya, yung mga popular na verses sa Bible. Alam po ba nyo, yan po ay tinuturo at binibigyan po ng suggestion, binigyan ng suggestion sa lahat ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Na yung mga popular at na yung pong mga laging ginagamit na Bible verse, lagi po natin itong makakabisa. Kasi sa paglaban po natin sa mundong ito, lalo po sa gawa ng kaaway, at kung tayo may problema, salita po ng Diyos sa mapapagkukunan natin ng lakas upang tayo magtagumpay. Kaya nga po, Roman chapter 3, verse 10, ang sabi nga po doon, ang sabi dito ay, ayan po, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At sa verse 9, sabi nga po dito, ano ngayon ang kahalagayan nating mga Hudyo ay mas mabuti, mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentil? Hindi, tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. So lahat po, at sinabi doon sa 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So lahat tayo ay makasalanan. So kaya nga napakahalaga po yung ganito pong kaalaman. Pagdating po sa pagtuturo ng Biblia, napakahirap po na dali natin ng isang tao na laging pagkapala ang kanyang matatanggap kung hindi po niya naunawaan ang kanyang tunay na kalalagayan. Kasi po, ang nangyayari sa ating mga tao, madali po tayong makalimot. Madali po tayong makalimot. At minsan, dahil nga po sa karanasan natin, lalo sa panahon na to, hindi lang po minsan, marami pong pangyayari at yan po paulit-ulit na nangyayari sa loob ng iglesia. Kasi nga po dahil sa kahinaan natin mga tao.
Ayan, di ba? Konting mga problema ay yun nga po, natututok sa problema at nawawala na ang pag-ibig sa Panginoon. At minsan naapektuhan maraming bagay sa buhay espiritual, ministry, sa lahat ng paglilingkod. Minsan akala natin, kaya minsan nakukulong tayo. Akala natin lilingkod tayo, pero akala natin malaya tayo. Pero naglilingkod tayo, pero tayo pala ay nakakulong. Kaya nga po napakahalaga na maintindihan po natin. Kaya sabi doon sa Galatians chapter 22, sabi nga ay patunayan nga na ayan. Ayon sa nasusulat, lahat ng tao po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. So maraming passage sa Bible po na kung titignan po natin lahat ang sinasabi sa Bible, lahat ng tao ay makasalanan. So sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay makasalanan. Pero ngayon, siyempre, pinalaya ka na dyan. Tingnan natin. Sabi po dito sa 2 Peter, 2 Pedro, ayan. Basahin ko lang muna po ito bilang introduction ko sa inyo. 2 Pedro chapter 2, verse 19. Ayan, verse 19. Ang sabi po dito, ipinangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanila. So, naalipin ng tao na dumadaig sa kanila. Ang konteksto dito ay yung pong bulaang guro. Tinuturo nila na lalaya ka, di ba, maraming ganyan, pupunta ka sa langit, di ba, merong napunta nga nakakita natin sa TV, yung kulto, na kaya pag ikaw ay sumunod, pupunta ka sa langit, di ba, sigurado ka sa langit, di ba, merong ganon po. Pero yung po mga bulaang guro tungkol sa kaligtasan, kaya dito sabi nga ay hindi ka pwedeng makapagturo kung ikaw po ay bulaan at wala sa iyo tunay na kalayaan. Kaya nga sabi dito, sapagkat sabi nga ang tao ay naalipin ng mga bagay na nakakadaig sa kanya. Nadadaig tayo ng mga bagay na ginagawa natin. Kaya kung tayo po ay merong pag-uugali, meron po tayong ginagawa na paulit-ulit na ginagawa natin, pero alam natin na yun po ay hindi ayon sa kabanalan ng Diyos, so hindi po yon marapat. Kasi nag-aadya po yon na tayo po ay alipin. Naalipin po tayo at tayo po ay nakukulong doon. Kapag nakulong ka sa isang bagay, kaya sabi nga doon kay Cain, di ba kay Cain, sabi niya, Cain, ano ba yung kinagagalit mo? Kasi nagtampo siya eh. Kasi nagselo siya kasi yung handog ni Abel ay kinalugdan ng Diyos. Pero ang inahain ni Cain ay yung anin niya sa bukid. Pero hindi natuwa ang Diyos eh. Di ba? Kaya sabi ni Yahweh o sabi ng Diyos kay Cain, Cain, ano ba? Bakit ganyan ka? Kung mabuti ang ginawa mo, magsaya ka, di ba? Pero kung ito'y kasalanan, kung ito ay kasalanan, ang kasalanan ay parang mabangis na hayop na handang lapain ka. Ano ba yung lapain? Ubusin ka, kakainin ka, di ba? Dudurugin ka nito. So, sa umpisa pa lang nang magsimula ang tao, pinakita na doon kung ano po talaga ang larawan ng taong malaya at taong alipin. Kapag ikaw ay nalipin ng kasamaan, ng kasalanan, possible sisirain ka nito, wawasakin ka nito, kahit anong pagsusumikap mo. Opo, mahihirapan po tayo. Praise the Lord at mabuting balita po para sa atin dahil merong gospel tungkol kay Jesus Christ. Kaya ngayon, malaki ang ating pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, malaki ang pag-asa natin. Amen. Kaya lang po, huwag natin baliwalain ano mga tinuturo ng Biblia kasi po, nasa pagsunod ang lahat ng bagay. Ang gawain ng kabanalan ay wala po doon sa kaalaman. Marami kang alam sa Bible, marami kang ginagawa, marami kang ministry, marami kang desire na gawin sa Panginoon, pero kung wala namang pagbabago sa buhay mo at di ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, lalo personally, ay hindi po tayo napapailalim sa kapangyarihan ng Holy Spirit, mahirap po. Hindi po yan ang katotohanan ng kalayaan. Ang lahat ng ito, sabi nga, all of this are start in Lord Jesus Christ. Lahat ng ito ay nagsisimula sa Panginoong Jesucristo. So, tandaan po natin, lahat po ng na-born again. Kaya pag sinabing born again,
Hindi po, mahirap po na sabihin natin, kailangan ma-born again ka, kailangan mapaliwanag mo ano yung born again. Di ba? Ito pa yung process, di ba? Kailangan ma-born again ka. Paano ka ma-born again? Sabi nga ng John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. O, alam ko na yan. Paano yun? Hello? Kailangan ikaw mismo po ngayon, lahat po kasi lahat tayo na mananampalataya ay tinatawag hindi lang po para maligtas. Lahat po ng mananampalataya ay tinatawag para mag-share ng salita ng Diyos. Hindi po lahat ay leader, hindi lahat ay pastor, pero lahat ng mananampalataya ay tinawag para mag-share ng mabuting balita. Kaya kung hindi mo naintindihan ang pagiging born again, ang born again na kailangan maalam mo na kayo makasalanan. Kaya ikaw ay alipin ng kasalanan, ikaw ay mahina, hindi mo kaya iligtas sa sarili mo. Kaya nga yung pag sinabing kalayaan, liberty sa Bible, ay sabihin, may pinanggalingan ka. Dati nakakulong ka. Dati ganito ako, lumaya ako. Kung wala pong ganong kwento, paano ka nakalaya? Katulad ko, masasabi ko bang born again ako. Kaya minsan sabi ko, dati ako ganito. Sabi ng mga kasama ko, Pastor, nakakasawa na yan eh. Dati, puro ka siman, puro ka ganito. Bakit? Yun ang patotoo ko. Di magpatotoo kayo na sarili nyo. Diba? Doon ako lumaya eh. Gusto ng tao, bago-bago. Hindi. Ang pangangaral na walang patotoo, hindi po maganda yan. Hindi ka paniniwalaan. Amen? Alam mo, mabaguhin ka ng Panginoon, pero hindi ka naman binabago. Di ba? Oh. Di ba? Anong lalabas sa atin? So, alipin tayo. Tayo po'y alipin. Tayo po'y hindi pa malaya. Alipin tayo ng ginagawa natin. Kung ano nasa atin. Pero ang lahat ng ito ay magsisimula kay Jesus Christ. Kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, inamin mo na kayo makasalanan. So, born again. Ikaw ay makasalanan, aminin mo. Ikaw ay makasalanan, aminin mo ang lahat ng iyong ginagawa at tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Tapasok siya sa iyong puso sa pangitan ng Holy Spirit. So, yun po ang pagiging process ng born again. Pag pumasok sa iyong Holy Spirit, bibigyan ka ng bagong buhay. Ngayon, pag binigyan ka ng bagong buhay, hindi po yung period, tapos na. Marami kang gagawin. Dahil ang gagawin mo ngayon, may kasama ka na. At habang ikaw naglalakbay sa mundong ito, kasama mo ang Holy Spirit, kailangan lahat ng gagawin mo, kaya sa umaga pa lang, magpe-pray ka, Lord, samahan mo ako. Sino po sa inyo araw-araw nanalangin? Bakit nahiya kayo? Okay, nahiya pa eh. Ba't ka mahiya? Sino sa inyo mahilig sa Marites? Doon tayo mahiya. Race. Di ba? Ay mga kapatid, napakahalaga po na nagsimula tayo kay Jesus Christ. Lumapit tayo kay Kristo. Sabi nga natin teksto na binasa natin kanina, Ikalawang Korinto chapter 3, kung babasahin po natin nasa itaas, verse 14, hanggang 15 ang sabi dito, ngunit naging matigas ang kanilang ulo. Kaya't hanggang ngayon nanatili ang talukbong na iyon. Habang binabasa nila ang lumang tipan, maalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat na iyon ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. So ito po yung gusto ng Panginoon, lumaya po tayo. Pero kailangan magsimula tayo kay Jesus Christ. Paano po yun? Ang konteksto po kasi dito, at tinuro dito, nung si Moises po ay binigay yung 10 utos. Di ba? Nung bumaba po si Moises, nagniningning ang kanyang muka at hindi siya matitigan ng mga Israelita. Kaya ang ginagawa, tinatalokbongan sila hanggang sa lumipas yung mukha ni Moises, yung ningning ng mukha ni Moises, at doon pala sila nakakatitig kay Moises. So, inalintulad po dito na yung pagbabasa ngayon ng Biblia, parang may talukbong po sa isip nila. Hindi po nila maunawaan. Kasi po, yung dala ni Moises na may kaningningan na sa kautusan, hindi po nila tinanggap ng tao sa puso. Talaga pong, actually tinanggap nga nila pero hindi nila sinusunod. Kaya, ganun din po, hindi sila
naniniwala at hindi sila nakakita. So pag sinabi po nakakita, ang salitang nakakita ay kahintulad po yan ng pagkaunawa. Kung nauunawaan po natin, kaya nga sabi habang binabasa nila hanggang ngayon, may talukbungan pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila binabasa nila aklat ni Moises. Kaya nga kung lalapit ang tao, sabi nga dito, kapag lumapit ang tao sa Panginoon, lumapit. So madaling sabihin lumapit. Pag ikaw lumapit sa isang tao, ano po mangyayari? Siyempre mas malapit ka sa kanya, di ba? Kung ano man ang sasabihin niya, di ba? Possible mahawa ka doon sa ginagawa niya dahil lagi malapit ka sa kanya. Amen, tingnan mo ako sa katabi mo. Kanina ka ba malapit? Malapit ka ba kay Lord? Ayan. Pag lumapit tayo sa Panginoon, malapit ka sa Panginoon. Sabi sa'yo, pag malapit ka sa Panginoon, possible, merong malaking magbabago sa buhay mo, no? Di ba? Maging aware kayo, nandiyan ang Panginoon katabi ko Actually, ang Panginoon, wala naman sa tabi natin, nasa puso natin Amen? Kung naniniwala ka talaga, kaya lang minsan, kaya nga po, nakukulong ba tayo saan? Tinanggap natin si Jesus Christ, tapos minsan, ngayon nakakulong tayo. Saan? By the way, saan ba tayo nakukulong? Saan ba tayo naalipin? Possible maalipin tayo ng tao. Di ba? Minsan sa takot, minsan naalipin tayo ng tao kung ano gusto ng tao, minsan kinagkakatiwalaan natin tao. Yan, halimbawa anak natin, siya yung kumikita sa malaki pera. Yan, ganyan ba kayo, mga kabataan? Kinokontrol niyo yung mga magulang niyo, di ba? Tatakot ngayon mga magulang niyo, gano'n. Yeah, parang naalipin tayo ng gano'n, gano'n ba yan? O naalipin tayo ng kung ano pa man, ng tao, kung sino man tao, o ayan ay politiko, kung sino man, maalipin sa atin. Na kapag hindi mo ginawa ito, sige, hindi nakita, di ba? Alisin sa trabaho, di ba? Di ba? Takot sa tao. Alipin ka ba ng tao? Alipin ka ba ng mga bagay? Alipin yung mga bagay sa mundong ito. Yan, material na bagay. Alipin ka ng bahay. Naku, wala akong di ako makasamba ngayon kasi yung bahay ko baka manakawan. Uso ngayon ng nakawan Di ba? Kabihira. Di ako sasamba muna kasi walang tao sa bahay. Baka manakawan ang bahay namin. Di ba? Kung pahinantulot na doon ka, manakawan ka pa rin. Hindi lang pala manakawan, makahold upan. Paano yun? Paano kung nasunog ang bahay mo? Huwag naman, rest the Lord. Hindi yun, maalipin ka ng bagay. Ano ba yung bagay na yun? Mga bagay, trabaho. Malaki kita ngayon, may pasok ako kaya hindi ako makapaano ngayon Hindi ako makaka-attend Kasi kailangan ko makapag-deliver, kailangan ko makagawa ng ganito kasi malaki kita ko dito Hindi man ako kung naunawaan naman siguro ako ng Panginoon, alipin ka ng material na bagay. Alipin ka ng boyfriend mo, alipin ka ng girlfriend mo. May lakad tayo Huwag ka na sumamba. Kasi tatanghaliin tayo, tsaka malayo yun malayo Hindi tayo pwede, kailangan malis tayo madaling araw pananamba na 8:30. Di ba? Naka-record naman yun Di ba? So minsan yun po ang ating halimbawa. By the way, maganda nga po, napapansin ko po, wala nagsishare ng ating preaching. Konti. Kaya kung minsan, saan ba tayo nakakulong? Kasi napakahalaga po yung pagsishare. Hindi tayo makapag-share ng gospel. Share natin yung preaching, di ba? So hindi ko po sinasabing para makilala yung preacher. Hindi po. Si Jebelin ko nga, sabi nga, i-open nyo kasi nga yung kanilang gawain, gusto nila ma-spread. Maging sa ibang bansa, pwede. Kasi sayang sayang. Di ba? Gusto natin makatulong. Kasi po, sa 100 tao, kung i-open mo sa kanya ang isang bagay, maaaring hindi gugustuhin ito ng 80 katao, pero yung 10, kailangan nila ito. Di ba? Minsan may isang bus sa pupunta po sa Baguio, sabi doon sa pastor ng Panginoon, nakaupo may babae doon sa harapan, pangatlo doon sa driver, at yung pastor nandito sa gawing likuran, at kinausap siya ng Diyos, sabi niya, anak, lapitan mo yung batang iyon at sabihin mo mahal siya ng Panginoon. So, ginawa ng pastor, lumapit po doon sa babae, sa dalagita, at ang sabi, anak, mahal ka ng Panginoon. Pinasasabi sa iyo ito, mahal na mahal ka ng Panginoon. Alam po ba niyo, ang batang iyon pala ay magpapakamatay. Pupunta siya ng Baguio para po, pupunta siya sa hotel, magpapakamatay siya. Dahil iniwanan siya ng kanyang boyfriend.
Opo, patotoo yan. Kung nakikinig po kayo ng DCS. Nakakulong siya doon sa depression. Nakakulong siya sa, pag sinabing depression, yung malaking kalungkutan, di ba? Kasawian sa buhay. Kaya napakahalaga po mga kapatid ay tayo po ay maging gising sa katotohanan. Lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya po yung magpapalaya sa atin. Kaya nga po kung tayo po ay nasa Panginoon na ngayon, dapat malaya na po tayo. Hindi na po tayo yung katulad ng dati. Kaya lang, talaga pong nangyayari yan eh. Maraming mga pagkakamali, maraming mga bagay na pabalik-balik. Kasi po, andito pa rin tayo sa katawan lupa. O, sino sa inyo nakalimutan na nangyari sa inyo nung kabataan nyo, nung kayo pa yung mga dalaga at binata, yung mga may asawa, di ba? Sino sa inyo nakalimutan nung kabataan nyo, may nangyari, di ba? Ako, ang dami kong naalala eh, di ba? Sa tindi ng galit ng tatay ko noon, may hinampas siya, tinamaan ako. Kaya sumamahal loob ko sa tatay ko noon eh. Oh, mainit ang ulo ng tatay ko eh. Mayroong mainit ang ulo niya. Hinampas niya yung isang bagay. Tumama sa akin. Oh, hindi ko makakalimutan yun. Di ba? Kaya nga hindi pwede sabihin natin na mga nakaraan natin ay nabura na sa ating kaisipan. Manapas siguro yung epekto nito, nabura. Wala na sa atin ng galit. Hindi na tayo kumukulo ang dugo pag naaalala yun. Yeah. Yun po. Sabihin, malaya ka na, na-process ka na. At ang lahat ng iyon ay mula kay Jesus Christ. Kaya yun po ang napakahalaga. At ang sabi nga po doon sa 2 Corinto chapter 4, verse 3 to 4, sabi dito, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak o mga hindi manampalataya. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang diwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yung salita pa rin makita dito, hindi nila maunawaan. Opo, bakit po? Tingnan nyo, sa Bible study, kahit may Bible study mo, isang beses, tanungin mo, susunod, ligtas ka na po ba? Hindi ko walang alam. Diba? Kaya nga po paulit-ulit lang dapat maintindihan nila paano tayo maliligtas, paano ang mabuting balita, ano ba ang mabuting balita. Kailangan po ito maging clear sa isang tao, lalo po sa panahon ito, para sa akin, hindi ko kinahihiya na ako po ay maging mababaw sa inyong harapan. Madala ko lang sa kayo sa tunay na pananampalataya. Hindi po kailangan dito ang malalim. Ang pagiging malalim ay namumuhay sa pag-ibig. Yung hindi ka na po kayang tisurin. Kahit talaga sa iyo, hindi ka magbabago dahil ang pag-ibig ni Kristo ay nasa puso mo. Kapag nawala na po tayo sa diwang yon, ayan po, ang kalayaan natin ay, sabihin nga po natin ay hindi po nagiging ganap. Bagamat ang kaligtasan ay totoo po, may katiyakan yan. Kung tunay natin tinanggap si Jesus Christ, sigurado po maligtas tayo. Pero habang tayo nag-aantay sa mundong ito, kailangan maging maligaya tayo bilang manampalataya, bilang church, bilang sa church sa Christian community. Kaya nga po ako nalulungkot. Baka may tuwa rin po. Kasi po, di ba, yung church natin sa kabila ay mayroong lumipat. Natutuwa ako kasi isang pamilya, may apo, anak, lumipat. Ang kinalulungkot ko, may pinanggalingan. Kaya gusto ko makausap yung pastor na yun, hingi ako ng magpaliwanag ako sa kanya at sabi ko, ang layunin ko sa simula pa lamang hindi ang bigyan ng kaluguran ng sarili ko ang church, kundi ang Panginoon. Yan lang motto ko sa buhay ko. Mula na ako makilala, kasi kilala ko ang sarili ko, hindi ako mahusay, hindi ako marunong. Pero ang alam ko, tinawag ako ng Diyos. Yan ang tinatandaan ko sa buhay ko. Tinawag ako ng Diyos. At kung sabihin niya na tumigil na ako sa gawain, titigil ako. Kaya napakahalaga po yung tayo maging malaya. Kasi pag malaya ka at malapit ka sa Diyos, maririnig mo ang sinasabi ni Lord. Ayan. Kapag ikaw nakarinig ng isang bagay na mali, hindi ka maging masaya dahil katabi mo sa iyo sa Panginoon. Amen. Hindi may katuwa ang namang bagay na kasamaan, kalaswaan, kapintasan ng mga tao. Diba?
Di ba sa TV, minsan, pag-iusapan, alba, yung mga, di ba, yung mga buhay ng may buhay, di ba, ang gusto na malaman ng mga tao di ba? Alam mo si ganito, naging dito, naging tapos ito kakasal na si ganito. Tapos, di ba, lalo sa mga teleserye, lahat ng mga bahagi sa teleserye, minsan kakabisado, di ba? Pero tanongin mo sa Bible, sino ba kung pumatay kay Cain? Sabi niya, si Abel. Di ba? Nakalimutan na mali si Abel ang pinatay, hindi si Cain. Di ba? Nakamali na, pero tanongin mo doon sa teleserye, di ba? Minsan, alam mo, naku, may action pa yun Di ba? Hello? Minsan, ewan ko nga po, hindi ko maintindihan kasi meron mga tao dito, kakain pa lang, katabi yung cellphone. Hindi siya makakain pag walang katabi ang cellphone. Amen? Hindi siya makakapunta kahit sa banyo kasama ang cellphone. Gadget, di ba? Hindi ka maintindihan paano kung nabasa yun, di ba? Minsan, kala mo natulog na kala sister Amy, nauna na, sa kwarto kala mo tutulog na Tapos didinig ko, lakasin, hinawa mo naman yan, nagagawa ako, nagbabasa ako dito. Kala ko tulog na Hindi pala. Nadinig ko cellphone aminin mo. Kasi pag hindi mo inamin yan, hindi ka makakalaya. Amen? Amen. Hallelujah. So, napakahalaga po yan. Tandaan nyo. Sa John chapter 8, verse 32, sabi nga, makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan magkapalaya sa inyo. So, kahit hindi po ito sa mga datihan, kahit ito, kailangan ito, kabisado mo to. Opo. Kasi po, dito pong bubuksan ng tao Pag nakilala mo ang katotohanan, so magkakaroon sila ng interes. Ano ba yung katotohanan? Alam natin, John chapter 14, verse 6, ang katotohanan, sino? Ako ang daan ng katotohanan. Sino? Si Jesus Christ. Kailangan makuha natin ang kaisipan na ma-divert natin sila sa kung ano ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, makilala mo si Jesus Christ, siya ang katotohanan. Makilala mo siya at ang salita ng Biblia o ang banal na kasulatan ay katotohanan. John chapter 17, verse 17, ang salita may katotohanan, sinabi ni Jesus Christ. So napakahalaga po na maintindihan po natin to. Kaya napakahalaga po ang sinabi doon po sa 36, verse 36 ng John chapter 8. Ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya. Amen, malaya. Sapagkat sinabi sa 34, ang gumagawa ng kasalanan, sabi ni Jesus Christ, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, ibig sabihin, alipin ka ng kasalanan. Hindi, born again na ako bakit gumagawa ka ng kasalanan? Ano ba yung kasalanan? Paglabag sa utos ng Diyos. Iyan ang kasalanan, paglabag sa utos ng Diyos. Hindi yung specific, nagsinungaling ka ba? So, bunga lang iyan ng isang kasalanan. Bunga lang iyan ng isang kasalanan. Ang tunay na kasalanan ng tao ay pagsuway. Kaya ang unang kasalanan ni Cain, ni Eva at Adan, di ba? Ni Eva at Adan, tapos si Cain. Ano po ang naging kasalanan ni Eva at Adan? Isa lang. Kasi isa lang utos. Sumuway siya. Ano ba ang kasalanan niya? Kinain niya? Hindi. Ang kasalanan niya, sinuway niya yung utos na kinain. Tama? Amen. Pagbabawal. So, abos sabihin, kumain lang ng prutas, nagkasala na. Di sa tuturuan mo, parang, paano naging logic yun? Hindi, paliwanag mo, kasi pinagbawal yun, di ba? So, anong kasalanan doon? Lumabag. Sumuway. Kaya nga, kung tayo po ay susuway sa pag-ibig ng Diyos, tiyak, magagalit ka. Tiyak, magtatanim ka ng sama ng loob. Tama? Wala ka na sa pag-ibig. Sino sinuway mo? Pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya po ako, kaya nga madalas ko sinasabi sa inyo, kapag ako po ay nakakaramdam ng sama ng loob, tinututukan ko sarili ko. Kasi po, mahal ko ang Panginoon Ayokong lumayo siya sa akin. Pero mga kapatid, hindi ko po sinasabing ako ay perfecto. Katulad po nyo, madalas tayo nagkakamali. Lahat tayo pwede magkamali. Pero ang hindi nababago ang Diyos. Yung kalayaan ay binigyan niya sa atin. Kaya nga malaya na tayo Kaya nga kailangan pagbabago ng buhay ay merong proseso. Bawat araw ay nagsisimula tayong lagi sa pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Sa bawat araw, gawin po natin yan. Pwede po bang manood tayo ng video? May pakita akong video. Ayan, operator natin, Sister Marian. Okay. Sister Marian, sige po, panoorin namin.
Okay, yung kanyang litrato muna, yung una, yung una, okay. Back, ano ba tag doon? Fast forward, tapos, ano yan. Okay, ayan po. Nakita niyo to. Kung nanonood kayo ng The Boys Teen. Ito po yan, si Andrea Badinas. Ayan. So, nakuha po siya ni Bamboo, tapos napunta siya kay Sarah Geronimo. Yan. Kasi, tapos po, ganito nangyari, pangatlong laban niya, natanggal siya. Ayan. Okay, yan po ang litrato, tandaan nyo. Ito na nga po. Sige, fast forward nyo. Okay, ito na po. Pakinggan nga natin. Sige po. Yung to back up yung indeed I was struggling even though I was already a Christian. A believer. Oh, I was already a believer. I knew the Lord. I know about the truth. Yes. I even had to tried to study para lang ma-justify yung feeling ko. Sabi ko, Lord, dapat man ito. Pero parang it was really the Spirit of truth who has been guiding me all along kahit hindi ko pa kilala yung Holy Spirit. Na even though I was feeling this feeling, I still know that if my feelings are real, God is more real. So yun yung pinangahawakan ko. And talagang, I also remember I was hungry and I was looking for other testimonies. I was reading other people's testimonies about, how they come out, how they were how they were set free by the Lord, by delivered, this emotion, by this perversion, by this lie from the enemy. So I was holding on to testimonies, and at the same time, yes po, dumating din po sa time na, kasi parang road to forever na ako ng last ex ko. Nag-live-in na kami, we're doing those things, we were planning yung future namin, ganito, ganyan, at a young age, ewan ko bakit ganun. Anyway, parang sobrang in love na siguro before, and then we were planning all those stuff, and hanggang sa, we always go back to a moment talaga na, we cry kasi we know that this is wrong. Parang nandyan pa rin yung conviction, nandyan pa rin yung alam ko, wrong ito, pero bakit hindi ako makalabas? Lord, I cannot do this. A lot of times kami mag-try na mag-break up, na mag-split up, pero hindi talaga as in. And then, may prayer din ako noon. Sabi ko, Lord, akin na lang to siya. Sabi ko, sa akin na lang to siya. Can I just keep her? I want to take care of her, and all of those things. Up until na-change po yung prayer ko. Sabi ko, Lord, if this is really wrong, I know you can save the both of us. Wow. And God will. Okay, So, na lang. I believe that Okay. Si Andrea Badinas ay isang kasama po sa isang lesbian siya. Kabata-bata po niya, meron po siyang kalibin na kapwa niya babae. Amen. Yung pinatutuwa niya dito na parang Kristiyano na siya pero parang hindi niya pa rin ma-break up, hindi niya. Parang, Lord, ang naging prayer niya, Lord, sana ibigay mo na sa akin, ikikare ko na lang siya. Kristiyano ko Pero hindi nabago ang kanyang at ang nabago ang kanyang prayer, ang sabi niya, ito'y mali. Mali ito. In-acknowledge sa sarili niya, kasalanan to. Kaya hindi tayo nag-acknowledge ng ating kasalanan, hindi tayo makakalaya. Ano ba ang kasalanan mo? Mainit ang ulo ko. Hanggang hindi mo inaamin sa Diyos na mainit ang ulo mo, hindi ka kakalaya dyan. Sinungaling ako. Hanggang hindi mo inaamin na hindi ka nagsisinungaling, hindi ka sinungaling, hindi ka makakalaya dyan. Ay yung patotoo niya, doon po pumasok. Ito po yung litrato niya. Kaya nga sabi nga, hindi na binata si ate. Kasi po dalawa sila magkakapatid. So broken home sila. Actually, kaya nga po, kailan lang po ito? Kasi nung gumawa po ako ng sermon po ito ay naging sermon ko sa Matimbo. Ang ginagawa ko ito, tapos napanood ko ito. Sabi ko, Lord, mabuti mo, no? Kasi parang inaano po ngayon sa kabataan. Napakaraming problema yung identity crisis. Kasi nga po, ngayon na po ang espiritu, yung huling espiritu na, di ba? Alam natin nangyayari ngayon sa buong mundo. At ito po ang pandidisip ng kaaway. At nakakulong, di ba ang hirap? Mahirap po talaga, mahirap. Pero alam po niyo, pinalaya siya ng banal na espiritu, ng
tinanggap niya si Jesus Christ. At sabi niya, struggle. Maraming struggle sa kanyang buhay. Kaya nga, proseso. Dumaan siya sa proseso. Hindi ko born again ka ngayon. Wala na, bago ka na. Wala po. Kaya tingnan mo kung saan ka nakakulong. Hindi ko mumating ka ng church, ay malaya ka na. Amen? Baka ngayon, hirap kang magbigay sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, nakakulong ka saan? Diba? Hindi mo alam na ano man ay ibigay mo sa Panginoon na pagkapalain ka. Ano man itulong mo sa gawain sa Panginoon, naglinis ka dito, hindi mo alam. O ikaw ay nakakulong pa rin na, bakit ako maglilinis dyan? Bakit ako gagawa niyan? Di ba? Bakit ako hihipo niyan? Yung maliliit na bagay, kung minsan nga po, yan po ang madalis nating makikita. Kasi po, yan po yung, hindi naman po tayo pumapatay eh. Hindi man tayo ng mga, hindi man napaltaya, na nagsusugal, nagsasabong. Maliban na lang kung may nagsasabong dito. Meron ba? Papagalitan ko kayo. Kaya napakahalaga po yun, mga kapatid, na tayo po makalaya. Si Andrea Badinas, i-research po niya. Pinadala ko sa mga pasa lang. Makakatulong yan. Alam niyo kung bakit? Kailangan po natin tulungan ng mga kabataan. Napakaraming populasyon po ng kabataan ngayon. Maraming mga kabataan ngayon ang nalilito. Maraming mga kabataan ngayon ang didepress sa maraming problema. Nawawalan ng pag-asa. Nawawalan na ng sabi nga po, yung pananaw. Yung maalipin sa tao, yung filosofiya. Dagdag po kanina, yung tao, bagay, filosofiya, at saka konsepto. Konsepto. Ano yung pananapa? Basta ako nagbibigay ng tithes. Basta ako, born again ako. Basta kahit hindi ako mayo, okay lang. Yung sariling pananaw. Konsepto. Ano yung pananaw mo? Yan ang gagawin mo. Tama? Yung filosofiya. Kaya nga po nung ako nasa isang lamay ng aking kamag-anak. So nagsalita yung kanilang pinakapuno. Sabi niya, ang kamatayan ay isang blessing. Sapagkat nakakita niya at makakapiling niya ang Panginoon. Parang gusto ko nang tumayo eh. Parang gusto ko nang magwala eh. Sabihin ko, dapat magsisi tayo ng kasalanan. Yun nga po yung filosofiya eh, yung konsepto. Basta namatay ka. Basta namatay isang tao, pupunta sa piling ng Panginoon. Walang sinasabi doon na mayroong impyerno. Pero dito mayroong impyerno. Bakit mayroong doon sa atin may impyerno? Dahil ng truth. Mamuhay tayo sa truth. Hindi sa filosofiya. Hindi sa konsepto. Sa truth. Katotohanan. Tama? Ano may katotohanan? Ang katotohanan, hindi po ito pabor sa atin, mga tao. Minsan kung paranasin tayo ng Panginoon ng paghihirap, Diyos pa rin siya, hindi siya nagbabago. Ngayon ang pananaw mo, di ba ang Diyos ay mabuti? Bakit ako naghihirap ngayon? Hindi na ako sasamba. Bakit ako naghihirap ngayon? Bakit ako nahihirapan? Bakit ako kinakapos? Di ba gano'n? Minsan, ibang konsepto. Kaya minsan hindi natin maintindihan. Pero ang tunay na Kristiyano, ang lumalago, ano man ang mangyari sa kanyang buhay, patuloy siyang sasamba, mag-upuri sa Diyos. Amen. Palamalakpak po tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Katulad ng pagpalakpak po natin. Maaaring po mapalakpak tayo, marami tayong problema sa bahay. Di ba? Marami tayong problema sa sarili natin, pero kailangan natin. Dapat. Diyos siya. Tandaan natin, utos niya ng Diyos, sasambahin natin siya. Tandaan nyo, diyan po tayo tinitira ng kaaway. O, tinan mo, hindi ka binebless, sasamba ka ba? Huwag ka na sumamba. Di ba? O, hindi ka na nasunod ang gusto mo, huwag ka maniwala dyan, huwag ka na sumamba. Bawasan mo na lang ministry mo. Ayan. Di ba? Minsan po, ang ating pag-ministry ba ay nakabatay lang doon sa ating nararamdaman, emotionally, dahil binebless ako, dahil sa pananaw ko, dahil sa paniniwala ko, all doon sa katotohanan. Kaya kung namumuhay tayo sa katotohanan, lahat tayo ay kailangang humayo. Lahat tayo ay kailangang manalangin. Lahat tayo ay kailangan magpaalalahanan. Lahat tayo ay kailangan magmahalan. Magtulungan. Nakasulat yan. Kung kayo nagmamahalan, mapapatunayan ng mga tao na kayo mga alagad ko. Tama. Mamuhay ka sa truth. Ngayon, may sino kaaway nyo? Tignan nyo katabi nyo. Sino kaaway nyo?
Yan. Kung may kaaway ka, bakit ka may kaaway? Hello? Madali po natin. Kaya nga titingnan nyo, kahit ito po ay yung, sabihin natin, kahit po bata, maintindihan ang salita ng Diyos. Bakit po? Mapakadali. Di ba? Minsan, sabi nga ng bata, sabi nga, nag-away yung mag-asawa, sabi niya, Nay, sabi niya, batiin mo na si Daddy. Ano, masama nag-aaway. Buti pa yung bata, di ba? Minsan yung bata pa eh. Di ba? Yung pong talagang tinuturuan ng mga bata. Tingnan mo pagkakain na, galit-galit yung bata. Tay, hindi pa kayo nagsipray eh. Di ba? Minsan tayo nakakalimot, di ba? Ay nga po, tayo mga matatanda, makakalimutin eh. Ewan ko mga kabataan. Siguro nakakalimutin kayo dahil sa dami nga ng ano. Kasi kakakain, katabi cellphone. Naliligo, may cellphone. Magbibis, may cellphone. Hindi na malayo yung cellphone. Para bang mamamatay pag walang cellphone? Ewan ko nga ba? Pero tabihan mo ng Bible. Ewan ko. Sana may Bible sa banyo. May Bible sa closet, di ba? May Bible. Kahit saan may Bible. Sana, ano ba? Sa office may Bible. Di ba? Sana, ganun. Okay? Pangalawa, the Spirit is the guarantee of our liberty. Ang katibayan ng ating kalayaan ay ang presensya ng Espiritu Santo. Doon po sa ating teksto, sabi nga sa verse 17, ang Panginoong binabanggit dito ay Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay meron ng kalayaan. Tanungin ko sa inyo, nasaan ba ang Espiritu ng Diyos ngayon sa buhay nyo? Nasaan? Nandito? O nandito? Checkin natin. Baka nandito na lang. Wala na taga dito. Kasi ang nasusunod, ako ang tama. Ako, akin. Kasi nandito na lang. O maaari si Jesus Christ, ang Holy Spirit, nandun na sa ilalim ng palabas na sa puso. Wala na sa loob ng puso. Wala na sa sentro. Kaya nga sabi, paghariin nyo si Kristo sa inyong puso. Ang banal na Espiritu. Nga, ang tema natin, Galatians chapter 5, verse 16. Mamuhay kayo ayon sa Espiritu. The Spirit is the guarantee of our liberty. Katibayan. Tiyak na ang ating kalayaan. Malaya na po tayo. Bakit? Kung saan naroon ang Espiritu, may kalayaan. Naroon ang kalayaan. Ay sabihin, kung tinanggap mo si Jesus Christ, may Holy Spirit ka na, tinanggap mo siya, kung ikaw'y baguha, tinanggap mo si Jesus Christ, pumasok sa iyong puso, ligtas ka na. May katiyakan ka na ng kaligtasan. May katiyakan ka na ng kalayaan. Amen? Kailangan may proseso. Katulad ni Andrea Badinas, born again na ako, lumano, pero bakit ganon? Gusto namin mag-break up, pero ganon, bakit ganon? Di ba? Naguguluhan sila, may struggle. Kasi nga, nadadala sila ng emosyon eh. Kasi bakit? Makalibin sila eh. For how many years? Kabata-bata. 17 years old. Siya meron na po. Kaya, pakinggan po niyo yung patotoo niya. Para marimahin po tayo yung kapangyarihan ng Diyos ngayon na hindi nagbabago. Hanggang ngayon, nagbabago siya ng puso ng tao at may kapangyarihan siya na baguhin ang puso ng tao. Amen? Yun po ang aking goal dito. Ipakita po sa inyo na lahat po ay may pag-asa. Kahit sino ang lugmok sa kasalanan, kaya niyang palayain ng Panginoon. Ano lang gagawin ng tao? Aminin niya. Mali ang kanyang ginagawa. Pero hanggang di niya inaamin na mali ang kanyang ginagawa, hindi siya makakalaya. Yun ang ginawa niya. Sabi niya, binago niya ang prayer. Sabi niya, Lord, wrong to eh. Mali ito. Tulungan mo ako mabago. Ayun, doon siya nabago. Bigla siyang nagkaroon ng desire. Hanggang 1 week, nung makita siya, sabi niya, kasi yung kanyang kalibin ay umaatin na rin ng church. Pwede pala yun, Pastor. Pwede po. Pero huwag po tayong magreklamo kay Lord at huwag nating husgahan ng Diyos. Hindi tayo Diyos. Lahat tayo daraan sa proseso. Amen? Nasandaan po niyo yung pong teaching dito kumisan, kailangan dumaan tayo sa proseso. Process. Para tayo tumaas ang ating pananampalataya.
Lahat tayo dadaan sa proseso. Hindi po lahat tayo dito ay perfecto na. Hindi po. Ang church po ay tinuturing po, madalas tinuturo po ng maraming mga ngaral at naniniwala din po, ang church ay katulad ng isang ospital. Lahat ng pupunta dito ay merong heart, merong pong sakit, may problema. Kailangan magamot. Kaya napakahalaga po yon. Romans chapter 8 verse 1. Ang sabi po dito, kaya nga wala ng kahatulan, parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay dahil sa kapakikisa natin kay Kristo Jesus. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So tayo po ay malaya na. Pinalaya tayo sa kaparusahan ni Jesus Christ, ang umatay sa krus at muling nabuhay. Pinalaya tayo, dahil tayo nakipag-isa sa Kanya, pinalaya na tayo sa kaparusahan ng kasalanan. Dahil na tayo malatang tao ay makasalanan, kaya ngayon malaya ka na. Yung kasalanan mo, katulad ka ng marami, makasalanan, pero ngayon yung kasalanan mo, hindi ka na parurusahan. Malaya ka na dyan. At sa kasalanan mismo, napagkalipin ng kasalanan. Kaya nga po mababago ang buhay. Kaya nga po ito po yung kagandahan ng pagkakaiba na naging born again. Kakaiba ng tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, nababago. Pero kung hindi nababago, ibig sabihin, maaari po, nabubulagan siya at, katulad po ng Israelita, matigas ang ulo. Kaya ang tanong ko, sino nagbabasa sa talaga ng Bible? Ngayon matagal na, nagbabasa, isang verse pa lang din. Ako po, kung babasa ng Bible, kung minsan 1 Peter, babasahin ko isang upuan lang po. 2 Peter, isang upuan lang po. Minsan nga po yung limang chapter, minsan po isang books, pinano ko. Kasi ang tagal ko na sa Panginoon, 37 years old na ako sa Panginoon. Kung magbasa ako, one verse lang. Hello? Wala bang progreso, pero pag nag-chat, di ba? Walang limit nga eh. Pagdating pa lang sa trabaho o sa eskwela, hawak na yon hanggang sa kumakain, natutulog, hanggang matutulog, tapos ngayon napupuyat pa. Hello? Yan ang katotohanan, kaya hindi natin naamin yan, hindi tayo makakalaya at hindi tayo makakatulong sa paglaya ng iba kung hindi tayo gagawa. Para sa akin, hindi po ako nangahatol, pero tandaan nyo, yung bulaang propeta, pinangako nila ang kalayaan. Sa 2 Pedro chapter 2, verse 22 o 19. Okay doon. Binasa natin kanina. Kasi po, pinangako nilang kalayaan pero sila alipin ng kasamaan. Kaya nga po kung tayo alipin ng kasamaan, alipin tayo ng katigasan na ulo, hindi tayo mga kabataan lalo, hindi mautusan ng mga magulang. Mga magulang naman, pinabayaan ng mga anak, kahit hindi maatin, hindi sinasabihan, kahit hindi nagbabasa ng Bible. Anak, nagbasa ka ng Bible. Sino ang mga magulang po ang sa inyo ang sinabi sa anak, nagbasa ka ba anak ng Bible? Sino po sa inyo? Ayan. Alam po ba nyo, malaki po ang pananagutan natin sa harapan ng Diyos. Lahat tayo. Kung ikaw pa yung magulang, ikaw pa yung pastor o pastora ng iyong tahanan. Amen. Kung ang pastor lang po ang gagawa, siguro, tuwing Sunday na nga po ngayon, na-absent ng anak niyo, paano niya maridinig to? Tapos pasa mo ngayon ng sermon. Ala naman siyang, pag nasa makinig ng sermon, paano siya matututo? Hello? Nandiyan po ba kayo? O, pastor, tapusin mo na. Episode chapter 1 verse 13. Sabi nga dito, napakahalaga po ang katotohanan. Kaya mamuhay tayo sa katotohanan. Ito po, panghawakan natin. Ephesians chapter 1 verse 13. Ang sabi nga dito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinakalooban ng kapangakong Espiritu bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Ang Espiritu, verse 14, ang Espiritu ang katibayan, guarantee, na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, verse 30, doon po sa kabila, ang sabi doon, ano po ang sabi dito? Tingnan po nyo, verse 30 ng Efeso, verse 30, chapter 4, at huwag ninyong saktan o pighatiin ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos
sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw o takdang panahon o paghuhukom. Mga kapatid, napakahalaga na maintindihan po natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga familiar verses sa Bible, kailangan po ito ay makabisado natin para hindi tayo makalimot. Minsan nakakalimutan natin, kasama natin si Lord. Kaya sa bawat araw na buhay mo, dapat nagsisimula ka kay Jesus Christ dahil kasama mo siya. Ang nangyayari ngayon, di ba? Sino ang nauna ngayon? Sarili. Bakit po? Hanggang meron po tayong nagiging problema sa ating kapwa, hindi po tayo namumuhay kay Kristo. Amen. Hindi pa tayo malaya. Kung tayo namumuhay sa sama ng loob at saka yung konsepto, siya may kasalanan, dapat nang magsisi siya, dapat gano'n, bahala na siya. So, yun ang pananaw mo. Konsepto mo lang, pananaw mo yan. Si Jesus, pananaw niya, lahat ang lumalayo sa kanya, tumanggap sa kanya lumalayo, alam mo yun, di ba, yung alibugang anak, di ba, yung nalarawan ng ama, na siya ay araw-araw nakatingin sa malayo at tinitingnan ng kanyang anak na nagkasala, lumayo sa piling niya at inaantay niya ng pagbabalik. Hello? Ganyan ang Diyos. Inaantay lang tayo ng Diyos. Ngayon, nakatutok tayo. Material na bagay, kailangan kumita, kailangan ganito, puro problema, puro may dumating na pera, puro problema, paikot-ikot. Magbagulo ang buhay. Bakit po? Bakit nagkaganon? Di ba, sabi niya, ang katibayan ng presensya ng Holy Spirit, ang katibayan nito ay makakamit natin lahat ng pagpapala. Hindi lang buhay na walang hanggan, kundi yung protection niya araw-araw. Financial at material na bagay. Lahat yan, kasama. Kaya hindi ka matitigatin, kahit wala kang pera, may kanta tayo, di ba't masaya? Hello, tingnan yung katabi niyo, pag wala ka bang pera, masaya ka ba? Tingnan mo. Kasi mga, hindi nga eh. Pag wala nga isasangin, naku po, nabumbuhay ito, Diyos ko. Nasisipa ang Diyos eh. Paano hindi ka pagkapalain? Sinabi ng Matthew chapter 6, verse 33, binabasa mo ba yan? Unahin mo, pagsikapin mo, unahin mo sa higit sa lahat ang pagharian ka ng Diyos. Pagharian ka ng Diyos. Mamuhay sa kanyang salita. Tapos ngayon, tanungin mo sarili mo ngayon, bakit ba ako kinakapos? Ngayon kung tinetesting ka ng God, yun yung testing. Kahit wala kang problema, darating ang problema talaga. Diyos pa rin siya, hindi siya nagbabago. Huwag mo sisihin ng Diyos. Wala tayong karapatang sisihin ng Diyos. Wag po dumating sa atin na pasisihin natin ng Diyos. Manapay isipin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto niya matuto ka hanggang nabubuhay ka sa mundong ito. Kasi pag lipat natin sa kabilang buhay, hindi po kailangan mayroong kang kasalanan dala. Walang makasalanan pupunta sa langit. Paano gagawin niya? Tayo po, kahit tayo nakakilala, may kasalanan tayo, yayanigin tayo. Hindi pa nyo alam na ngayon na po niyayanig na tayo. Buong mundo, kung bubuksan nyo ang inyong mata, nahahati ang mundo ngayon. Saan papanig? Sa mabuti ba o sa masama? Sa Israel ba o sa... Hello! Tingnan po nyo. Hindi po tayo pumapanig kahit kanino. Pero ang sabi ng Bible, merong talagang mangyayari sa huling panahon. Kasi po, kung papanig lang tayo yung gumagawa ng masama, hindi na natin share ng salita ng Diyos, paano maliligtas sila? Hindi po. Ang pinag-uusapan po yung nangyayari sa Israel ngayon. Tama ba yung ginagawa ng Israel na putulin na ang kasama ng Hamas? Ngayon sabi niya, wag, maraming namamatay, wag. Kasi nga po, ginagawang, di ba, human shield yung mga Palestino. Ngayon, maraming Palestino ngayon ang nagsasalita na. Gusto nilang mawala na ang Hamas sa kanila. Hello, makalaya na rin sila. Ang pangako po ng Israel, aayusin ang mga Palestino. Ang mga Palestino po hindi pinababayaan ng Israel. Ang Israel ang bibigay ng kuryente sa kanila. Ng pagkain. Maraming porsyento po ng tubig nanggagaling sa Israel. Hello. Kahit po sila ay kinakalaban po. Namumuhay ng mga payapa ang Israelita. Kaya kung pag-aaralan po ninyo, di ba kung kayo po, kung naroon kayo ngayon, kung kayo po, siguro sa galit nyo, di ba? Pag nakakita kayo ng Palestino, ito siguro Hamas to. Di ba? Ganyan mo na kagad di ba? Pero sila hindi. Hello.
Bakit po? Dahil po yung Espiritu, o yung po kanilang pinanghawakan ay yung yung utos ng Diyos. Tayo naman po, panghawakan natin yung Espiritu ng Diyos. Kasama natin ang Espiritu. Sa bawat araw na gagawin mo, magsasalita ka, kung ikaw maninirang puri, ano man ang gagawin mo, makakasakit ka ng damdamin. Anong po ba nyo? Iyon po ay labag sa kalooban ng Diyos, ng Espiritu. Bakit po? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen? Kaya po napakahalaga po na tayo po ay tumuon kung saan po tayo ay tinawag ng Diyos at kung saan buhay tayo sa katotohanan. Hindi sa kasinungalingan, hindi sa ating motion, hindi sa pananaw, filosofiya, hindi sa mga bagay at hindi sa tao. Kahit ng pastor, halimbawa tinuturo ng pastor, iba na yung tinuturo ng pastor, iba na yung tinuturo ng pastor, huwag tayong maniwala. Hello, kahit po kami, sabi sa Bible, kung natuturo ng mabuting balita, huwag kayong maniwala, pakasangpain nyo sila. Amen? Kahit ang Bible nagsabi yan. At ang unang hahatulan ng mabigat ay ang tigapagturo, kami. Hello? Ba't ko sisirain ang sarili ko? Di ba? Gusto ko namang guminhawa, di ba? Yung uwi ako sa bahay, masaya ako. Di ba? Alam ka naman, pag uwi ko sa bahay, hindi ako samahan ng Banal na Espiritu, hindi ako samahan ng Diyos. Dahil lang dito, hipokrito ako. Nagkukunwari ako dito. Tama? Ang hirap. Mahirap po kasi naranasan ko pong malayo sa Diyos. Ang hirap. At magamit ako ng kaaway. Nadidinig ko sila, nakikita ko sila. Pero kung yung pangarapin yun, makakita kayo ng duwende, makakita kayo ng mga, di ba? Marami kayong maranasan sa buhay nyo na kakaiba. Pero yun, nakaraan na yun eh. Pero sa ngayon, may lalaya ako ng Lord. Di ba? Kaya nga ngayon, nabubuhay ako para, at ang pinamumuhay ko ngayon ay yung sinabi niya sa akin. Hindi mo pwedeng iplano ang buhay mo, ako magpaplano ng buhay mo. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, mataas ang pangarap ko, marami kong pangarap. Pero sinusuko ko ang lahat ng ito sa Panginoon kasi hindi ko alam kung ano plano niya sa akin. Ngayon nga, medyo marami ng pagbabago, di ba? Sa sarili ko. Pero sa kanya pa lang titiwala kung ano gusto niya eh. Di ba? Yan ang mangyari. The life transformation through the power of the Holy Spirit. Ayan po. Sa pamagitan ni Jesus Christ, kung magsisimula tayo kay Jesus Christ, tatanggap tayo ng Holy Spirit, siya ang guarantee natin. Gaya di po yung pagbabago ng buhay ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Life transformation. Pag-pray natin yan, life transformation, di ba? So, yung bagong buhay, binagong buhay, alam nyo, hindi natin kaya yan eh, sa sarili natin. Kaya nga tayo nagpe-pray eh. Kaya ka nagpe-pray, alam ibig sabihin, kaya ka nagpe-pray, humingi ka ng tulong. Saan? Sa Diyos. Amen. Hindi po tayo nagpe-pray, tapos tayo lang din ang gagawa. Ang gagawin lang natin, umayon tayo sa gusto ng Holy Spirit. Halimbawa, kung ikaw ay naiinis, alis mo yung inis mo dahil nagpe-pray ka eh. So, yun po yung ang dapat gawin natin. Halimbawa, nagpe-pray ka, gusto mo bago siya, inis na inis ka. Ginawa sa akin ng Panginoon yan eh. Madalas, nadinig na po niyo yung sinabi ko noon, may tao akong kinainisan. Dagong Kristiyano pa lang ako noon. Dahil ako laging mati ng prayer meeting, Bible study, prayer and fasting, overnight. So, pananambahan. Hindi pa ako bihira po akong mag-absent sa mga gawain. Pero yung Sunday, hindi po ako nag-absent kahit may sakit ako. Hindi po ako nag-absent. Maaari na late. May pagkakataon po yan. Hanggang ngayon po, masasabi ko sa inyo. Sabi nga ni Pastor, mula nung ako naging born again, Pastor Ben, hindi ako ma-absent. Totoo po yan. Kaya minsan, sabi nga ni Sister Amy, bakit sila? Isip na lang. Huwag natin kumpara yung sarili natin. Conviction yun eh. Kanya-kanya tayo ng konsepto. Paniniwala, pananampalataya, pagpapasakop, submission. Pero pag pinasakop mo, ano nangyari sa amin? Kaya sabi ko sa inyo, ang daming blessing dumating sa amin. Ano po ba niyo kung bakit? Ang malaking blessing para sa akin, magamit ng Panginoon ng aking mga anak. Hindi po yung yumaman. Kasi yung pagyaman, madali po. Madali magkaroon ng milyon. Napakadali.
Pero yung maglingkod, yung anak mo sa Panginoon, yan ang napakaganda. Pero kung hanggang ngayon, mga magulang, nasaan ang mga anak nyo ngayon? Dapat tayo po ang sisinop. Paano natin sisinupin sila? Nasaan na sila ngayon? May kasalanan ako, ayoko, nakakahiya. Hindi ko kinahihiya na ako po ay maingay tuwing araw ng linggo sa mga anak ko. Sabi ng anak ko, tamad ako na. Hindi! Galit ako. Kailangan sumamba tayo lahat. Bakit naniniwala po ako ang pagbabago ng buhay nasa Panginoon, hindi po sa bahay. Nagalit lang ng mga gulang. Tapos parurusahan mo siya. Wala ka na ngayon. Wala kang cellphone. Isang buwan. Nabago ba? Hindi ka pwede lumabas. Nabago ba? Dali mo sa church. Makulit dito. Ito yung mga bata na yan. Makukulit. Pag lumaki yan, tingnan nyo. Ay mapalad po yung bata ay pinalalaki po nakasama po sa loob ng kapilya. May blessing po yan. May pangako. Kaya sa 2 Corinto chapter 3 verse 18 na sabi po doon, ayan po. Verse 18 na sabi doon, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon ay siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Hello, matutulad tayo sa ating Panginoon. Amen. Hindi tayo makakabalbas, hindi tayo makakabutas ng kamay, hindi tayo makakabutas sa paa, hindi yon. Yung kanyang kabanalan, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagiging mahinahon, yung kanyang pagiging mapapatawad, mapagtanggap, matyaga. Yun nga po ang fruit of Holy Spirit. Yung kanyang katwiran, hindi siya mapagusga. Kaya nga po, yun ang napakahalaga na maintindihan po natin. Romans chapter 8, verse 29. Ito po ang nais ng Diyos. Unawain natin at lagay natin sa ating puso at kaisipan. Tandaan nyo, Romans chapter 8, verse 29. Okay. Ang sabi po doon, yan. Ang sabi po dito, Romans chapter 8, verse 29. Sorry po. 29 ang sabi dito, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang naisis ng layunin ng Diyos, kaya isinugo si Jesus Christ para tayo maligtas at makatulad ng kanyang anak. Hindi lang po sa kanyang kabanalan, kundi kung saan nandoon si Jesus Christ, sigurado po, doon tayo mapupunta. Saan ba si Jesus Christ? Nasa kanan ng langit. Kaya nga, sino man tumanggap kay Jesus Christ at nanampalataya kay Jesus Christ, mamatay man siya, mapupunta siya sa piling na Panginoon. Matutulad siya sa kanyang anak. Hindi po siya magiging Diyos. Pero makakatulad siya ng kanyang anak na sa kanan ng Diyos. Karayaan ng langit. At kung ikaw ay nabubuhay pa dito, makakatulad ka ng kanyang anak. Bakit? Babaguhin niya ang ugali mo. Babaguhin niya yung pananaw mo. Babaguhin niya yung filosofiya. Matutuon ka sa katotohanan. Amen? Madalas kinukuot natin yan Pahayag, Kawikaan chapter 3, verse 5. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Ginagawa ba natin yon? Hello? Hindi ako muna ang atin, may gagawin ako. Okay. Sino nasunod? Sarili mo. Di ba? Maliban na lang kung ikaw, kaya nga po wala tayong alibay sa harapan ng Panginoon, wala tayong option. Pag sinabi ng Diyos, utos yan, Diyos yan Hindi pwede yung panginutos ng Diyos, babaliwalain mo. Manapa, ito po ang katotohanan. Kahit tayo nagkamali, matigas ang ulo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka talaga ng Diyos. Iyan lang po ang katotohanan. Hindi tayo tinatakwil, hindi tayo sinusumpa dahil sa iyong kasalanang ginagawa ngayon. Tingnan nyo. Hello? Kung ang gagawin ng Diyos may magkasala, ikaw, inaway mo yung katabi mo, sabihin ng Panginoon, mamatay ka na mamaya. Madali. Diyos
Ne? Meron ba kayo nakitang ganyan? Wala. Pinatay ka agad ng Diyos. Hindi, binibigyan pagkakataon. Si Andrea Balinas. Ano nangyari? Matin na siya. Pati yung kalibi niya matin sa church. Hello? Pwede sabihin niya, oy, balis ka dyan. Hindi tama yung pamumuhay mo. Di ba? Hindi. Bigyan siya ng pagkakataon. Hello? Binibigyan ka lang ng pagkakataon. Kaya nga, kung ikaw mismo na ngayon, nakalaya na, ba't ka maghusga? Magbigay ka ng pagkakataon. Amen? Bigyan mo ng pagkakataon ng kapwa mo. Paanong paraan? Ayaw mo kinig sa akin Pag-pray mo lagi. Kasi kung minsan sa prayer lang, hindi natin maisama Kasi naiinis na tayo Hello? Di ba sabi nga, ang umuusig sa inyo, ang kaaway niyo, ipanalangin niyo, ipanalangin niyo, ipanalangin niyo, ipanalangin niyo. Hello? Wala, pabayaan mo lang siya, pabayaan mo. Masaya naman ako Masaya ako. Hello? Mahirap po. Napakahalaga po yung malaman natin malaya na po tayo. Pero alam nyo, malaya po tayo, hindi lang po yung mapupunta sa langit. Malaya po tayo magtamasa ng lahat ng pagpapalang ipinangako ng Diyos habang tayo naghihintay ng paghuhukom. Sino po sa inyo humihinto sa pag-attend ng prayer meeting nang walang dahilan? Sino sa inyo ang humihinto ng pag-attend ng mga Bible study nang walang dahilan? Bakit? Kasi kung saan nandun ang Espiritu, may kalayaan. Asan ba ang Espiritu ng Diyos? Nasa prayer meeting, nasa Bible study, nasa visitation ng mga makaanak ng Diyos. Diba? Nasa pananambahan, nasa fellowship ng mga... Hello? Ang Panginoon, pumunta ka sa mall, nandito lang siya sa puso mo. Wala doon ang Panginoon sa mall. Maliban na lang may gawain doon kasi sa Walter Mark may gawain doon ang Victory sa gitna ng mall. Dahil doon manggagawa yung pinsang buho ko. Nagpe-pray sila ng lote ngayon doon sa Giginto. Hello? Lahat ng bagay ginagamit nila ang pagkakataon. Pero kahit nasa mall ka, kung hindi ka nakakalaya, hindi magiging produktibo, hindi magiging epektibo yung ating ministry kapag hindi tayo malaya. Kailangan ang gagamitin ng Diyos malaya na. At tandaan mga kapatid, kapag ikaw ay malaya na, ang ibig sabihin, sa Kanya ka nagtitiwala, hindi sa kayamanan. Pero tandaan mo, hindi kasalanan maging mayaman. Ang kasalanan na maging umibig sa kayamanan. Na nilayo mo ng Diyos dahil sa kayamanan mo. Tulad na sinabi ko kanina, hindi ako makaka-attend dahil baka mayan nakawan ng bahay namin. Amen. Minsan nga sabi ng proseso, sabi ng lola, Pastor, sabi kay proseso Marcelo, Pastor, hindi po ako makating kasi po yung dalawang apo ko makakulit hindi po ako makasama makulit talaga yung apo ko. Sige po, pagpapalay ko po yung apo nyo. O sige po, Pastor, pagpalay nyo. Sabi niya, Ama, kuhanin mo na yung dalawang apo ng lolang ito para po siya makating. Sabi ng lola, Pastor, umiyaw siya, Pastor, bakit? Yun ang naging dahilan Hindi ka makaatin Tidalhin mo yung mga pumuto sa church. Bakit? May nag-aalaga naman, tama. Hello? Ano gusto niyo alisin sa iyo ng Panginoon? Hello? Tumayo po tayo lahat. Actually, kailangan po natin maging malaya. Ulitin ko po, ang kalayaan niyan, ang magkapasya ikaw. Nangangaral lang po ako. At mahal po kita. Kaya ako sinasabi ito. At kahit hindi ka po makinig sa akin, sasama kita sa prayer ko. Hindi kita kakalimutan. Kasi ganun si Kristo Magaganap lang iyon kung ito ay papasya. Kaya kung gagawin po natin ngayon, iisipin natin nang wala po ngayon din natin kasama, pag-pray natin. At bumalik po tayo lagi sa panalangin, diyan po nalulugod ang Diyos. Kasi ang panalangin po ay pagsusuko sa Diyos. Pagsasabi mo na hindi mo kaya, na kung di mo ako tutulungan o Diyos, nahihirapan po ako.
Minsan pumunta po ako dito, nagpe-pray po ako dito for 1 hour at minsan 2 hours. Isa lang po hiningi ko. Pangunahan mo kami, Panginoon. Kasi walang saysay ang gawa namin kung hindi mo kami sasamahan. Kahit anong ganda ang gagawin namin dito, wala rin. Hindi ba nyo napapansin? Kahit dumami ang Bible study natin, may nangyayari ba? Balansehin po natin. Manalangin po tayo. Gumawa tayo. Kasi malaya ka na eh. Ikaw ang inaasahan ng Diyos at ikaw ang malaki ang magagawa mo. Sa pamilya mo, may problema sa pamilya mo, hindi pa nakakilala sa Panginoon, ikaw ang pag-asa. May malaking problema pumasok sa buhay nyo, ikaw ang pag-asa dahil ikaw ang nakakilala sa Panginoon, ikaw ang may presensya ng Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tsaga lang. Dahil Diyos yan, may panahon ng Diyos. For 7 years, nagpe-pray kami nung naghiwalay ang nanay tatay ko. Bago namatay ang tatay ko, hindi po matapos ang pagluha ko mula po sa ospital doon po sa BMC, papunta sa amin. Nakasakay kami sa ambulansya. Alam niyo, walang tigil ako sa pagluha, kami magkakapatid. Kasi po, for the 7 years po, naghiwalay ang tatay ko. Bago siya namatay, nakauwi sa bahay. Tinanggap ng nanay ko. Hindi ko po yan tatago sa inyo. Malaki ang problema namin sa bahay. Kahit ako'y nangangaral noon. Nangangaral ako noon, dami kong problema. Pag uwi ko sa bahay, ang bigat ng problema ko. Dahil ang mga magulang ko, hindi ko mapangaralan. Pero sila po lahat ay nakakilala sa Panginoon. Anong bagay ang daladala mo ngayon, kapatid? Marap ka sa Diyos. Malaya ka na. Ano mang pinangako niya ay pwedeng dumating sa iyo. At hinahanda niya para sa iyo. Para makuha mo. Ano ba yung bagay na mabigat sa iyo ngayon? O baka hindi mo alam na ikaw ay alipin. Ikaw ay alipin ng tampo, galit, hinanakit, paninirang puri ng pride, pagmamataas, pagmamayabang. Aminin mo yan. Pagsisinungaling, aminin mo yan. Huwag sabihin natin, nagbabasa ka ng Bible. Oo, amen. Kahit hindi. Malaking kasalanan po yan. Kundi aminin natin, Lord. Hindi po ako makabasa ng Bible, tulungan mo ako. Parang nababaliwala ako na po. Tinatamad lagi ako. Gumaganap man ako ng tungkulin ko o ng ministry, talagang pilit po sa akin, hindi po ako talagang totoo. Aminin po natin. Ano po yung mga bagay na yon? Yan po ang ginagawa ni Satanas. Ang kasalanan, sabi kay Cain, ay parang mailap na hayop, mabangis na hayop, na ikaw ay lalapain. Lalapain ka nito dahil alipinin ka nito ng una hanggang sa patayin na ang iyong relasyon sa iyong kapwa, mananampalataya. Hanggang mamatay na ang relasyon mo sa church. Hanggang sa bandang huli, nakaroon ka ng self-righteousness. Total, ligtas naman ako. Hindi mo alam. Tumalikod ka na sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang panahon ng pagbabalik. Kung tayo magulang, malaking responsibilidad po natin sa buhay spiritual, ang sila po ay maahakay. Mga kabataan, kung hindi mo napapansin ang takbo ng mundong ito, napailalim ka. Kahit anong sipag natin sa ministry, kung hindi tayo malaya, nawi-waste lang ang time. Kailangan natin makalaya. Hindi ko alam kung ano ang kumukulong sa bawat sa atin. Maaaring panghihinayang, unforgiveness, pagkukumpara, paghahanap, pagkagumon sa gadget, sa barkada, masaya lang kapag ka nandun sa fellowship, sa church, dahil panag-iisa na wala na. Ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Amang maraming salamat po. Salamat po sapagkat ang kalayaan, Panginoon, ay tiyak para sa amin. Sapagkat sinabi mo kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, ay naroon ang kalayaan. At Lord, salamat po sapagkat mula po kami nang tumanggap sa amin, Panginoong Hesus, ito po ang katotohanan, nasa amin na ang banal na Espiritu. At sa lahat ng sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, ay tatanggap ng ipinangako mong banal na Espiritu. At ito ang katibayan ng aming kalayaan, O Diyos. Sapagkat ang Espiritu na naroon sa aming mga puso ang tumutulong sa amin. Kaya lang hanggang ngayon, hindi po siya makatulong, hindi kami matulungan. Maaari po, O Diyos, dahil sa aming mga kamalian at kasalanan na umaalipin po sa bawat sa amin. Kaya, O Diyos, inaamin ko po, sige po, sabihin niyo sa Panginoon kung sino kayo. Sabihin niyo, Panginoon, ito po ako. Tulungan niyo ako. Salamat sa patotoo po ni Andrea Badinas na ginawa mo ngayon ng panahon ito. Para sa maraming kabataan na naguguluhan, O God. Marami po ay bunga ng broken homes. Na-impluwensyahan ng kanilang environment, ng barkada, ng pasariling kahinaan. O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon. Patawarin mo po kami. At linisin mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, O God. At dalayan ko po, Ama, Lord, tulad ng iyong sinabi yung kalayaan, O God, ay mapuspos kami ng ganitong kalagayan. Manindigan kami na kami malaya na. At sa tulong ng iyong Santong Espiritu, sa iyong kapangyarihan, Lord, ito pa'y magaganap sa amin. Magaganap ito sa bawat isa, O God. At lahat ng aming gagawin, Panginoon, maliit na bagay man ito, O God, pagkapalain mo, O Diyos. Magbubunga ito ng maraming kaligtasan ng mga taong kikilala sa iyo bilang Panginoon, tigapagtas ng mga buhay. Dinadalain ko po ang bawat tahanan na inuwi ng iyong mga anak, O God, lalo sa mga magulang. Nangay ng problema po ang kanilang asawa, lalaki o babae, o yung kanilang pong mga anak, manugang, apo, hindi pa po nadadala sa iyo, O Diyos. Panginoon, sabi mo malapit na ka nang dumating. Binabadya na nangyayari ngayon sa bayang Israel na malapit na at dapat na maghanda na kami sa darating na paghukom. O Diyos, inaalala po namin ang iyong salita na kung kami sasampalataya, kami at ang aming sambayan ay maliligtas, O God. Kaya, O Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming tahanang inuwian, i-bless mo po kami ng kaligtasan. I-bless mo po ang aming tahanan na batbat ang problema at walang bahala sa iyong salita. Kundi bakos mauhaw ang bawat isa. Lord, yung kasalanan ng pagbabaliwala na hindi pagbabasa ng iyong salita, Panginoon, patawarin mo kami. Bakos, Lord, tulad ng iyong sinabi sa iyong salita, mamuhay kami sa katotohanan. Dahil mawawala ang langit at lupa, pero ang mga salita mo hindi magkakabula. Lahat ng ito'y maaganap, O God, kaya kailangan mamuhay kami sa katotohanan. Hindi sa emosyon, hindi sa konsepto lang namin, hindi sa sapian ng tao, hindi sa tao kami maalipin o ng mga bagay sa mundong ito. Hindi kami doon magtiwala. Magtiwala kami sa iyo at sa iyong mga salita. Kaya, O Diyos, dalahin ko po ang iglesang ito ay lumago, Panginoon, lalo po sa aming anniversary month, sa aming anniversary, O God. Lord, hindi lang kami magdidiwang, kundi, O Lord, kinikilala namin na iyong kapangyarihan. Ano man ang nangyayari sa church, Lord, nagpapasalamat kami at naniniwala kami, babaguhin mo kami, O Diyos, hanggang hindi ka pa dumarating, Panginoon. Sapagat ito ay iyong nais. Lord, ang problema sa pinansyal at material na bagay, Panginoon, i-bless mo ang iyong mga anak tulad ng iyong pangako.
Lahat ng bagay na kailangan namin ay kaya mo ibigay. Financially, materially, spiritually, physically, O God. Sakit, karamdaman sa physical at maging sa spiritual, yung namumuhay pa sa takot, pag-aalala, pag-aalinlangan, at kawalang pagkaunawa o kabulagang spiritual. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, O God, Panginoon, dalahin ko po ang kanilang pagkalaya. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Maging ako na inlingkod, O God, ang aking tahanan, ang aking pamilya. Maraming salamat, Ama. Dalahin ko po sa mga estudyante, O Diyos, mula sa elementarya, hanggang high school, hanggang college. Samahan mo po sila. Lahat po sila ay makatapos. At dalahin ko po, Ama, na yung kukuha ng board exam, samahan mo sila at sila ay magtagumpay at pumasa, O God. At ayon sa iyong kalooban, Lord, lahat na nangangailangan ng trabaho, lilipat ng trabaho, ano pa man po ang kanilang larangan na gusto nilang harapin. Dahil kasama ka namin, O Diyos Espiritu Santo, pagtagumpayin mo ang bawat isa. Lord, maraming salamat po. Salamat sa iyong mensahe, salamat sa kalayaan. At ang kalayaan ito, O Diyos, ay aming pinagpapasalamat ang inaangkin, Panginoon. At forever, Lord, ito isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.